video mapapanood natin ngayon, hindi ko alam kung ma-high blood kayo. Pero sa ganang akin, talagang nakaka-high blood itong video na ito. Bakit? Mamaya malalaman natin yan. Pero bago tayo magsimula rito, bati muna tayo ng isa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Sana po, nasa mabuti kayong kalagayan. Anumang oras kayo, dat na ng video na ito. At maraming salamat ka pala sa ating mga solid na mga subscribers. Shout out po sa inyong lahat. Ngayon, pag-usapan na natin itong sinasabi nating nakaka-high blood na mapapanood natin. Ano nga ba itong video na mapapanood natin na ngayon pa lang sinasabi ko nang naka-high blood ako rito. Mas magandang panoorin natin ang video at mamaya bibigyan natin ng malupitang reaksyon. Ito yung video. Una-una po, mandato naman po ng pamunuan ng NBI na mag-imbestiga kung meron po silang narinig, nalaman na anomalya. Hindi po kailangan utusan ng Pangulo. Mandato po yan ng NBI, ng CIDG, ng PNP. Trabaho po nila yan. Kung ito ay sinasabing panggigipit, ang aking pong narinig lamang ay ito ay paiimbestigahan ni NBI Director Matibag dahil kung inyo pong matatandaan, magtatayo po ng NBI Academy dito sa New Clark City. At the time na nagkaroon sila ng pagpupulong ay mayroong nakapagsabi sa kanya na mayroong mga issue patungkol sa korupsyon nung ito daw ay isinagawa. So ito yung nabanggit na naman sa kanya at naisumbong bilang isang namumuno sa NBI. Kapag may nadinig na gano'n, ano ba ang dapat gawin? Isa walang bahala? Tulugan, ignore, o imbestigahan? Hindi po ba dapat na imbestigahan hindi dahil gusto niyang manira o makadiskaril ng isang tao? Pangalawa, walang nabanggit si NBI Director kung sino ang kanyang iimbestigahan. Pero naitanong na isang reporter na nakabanggit ng pangalan. At ito naman ay sinang-ayunan niya. Sinabi niya na makikipagtulungan sa kanyang paniwala ay makakatulong ang bawat tao sa pag-iimbestiga. Bakit sasabihin na ginigipit? Tama ba yung word? Ginigipit? Ano ini-intimidate? Ang tao na wala naman na dapat katakutan ay hindi nai-intimidate kahit kailan. Ang pag-iimbestiga na gagawin dahil meron naman talagang issue noong pang 2019, hindi ito pang-i-intimidate, hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali. So hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin lang. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi dahil maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty. So kung wala naman at walang dapat nakatakutan, hindi kailangan ma-intimidate, hindi kailangan na magalit sa anumang pag-iimbestiga. Maliwanag na dyan sa mga paliwanag niya, puro sablay. Kagaya ng sinasabi natin dito, pwede na tayo mag-conclude dito na back to you, Anti-Claire. Bakit ko nasabi yan? Halatang-halata naman sa lahat ng mga sinabi niya. Hindi po ba? Mag-iimbestiga sila doon sa issue na 2019 pa nangyari. At ito nga, ang chairman dyan, si Senator Alan Peter Cayetano. At bakit ngayon lang ito inilabas? Samantalang napakatagal na ng panahon at sa pagkakaalam natin dito, naabsuelto na yan ni Pangulong Digong. Pero bakit lumabas ito ngayon? Alam na ninyo ang ibig ko sabihin. Malikot ang utak nila, dapat mas malikot ang utak natin. Bakit nagkaganito? Maliwanag ang sinabi ni Anti-Claire na trabaho ng NBI gumawa ng investigasyon. Tama naman, malaking tama mo Anti-Claire. Pero bakit nagkakaroon ng selective investigation? Paano ko nasabing selective investigation? Ang sabi niya maliwanag, galing din sa bunganga niya. May nagsabi na mukhang merong anomalya, mukhang merong korupsyon na nangyayari doon sa proyekto na yan. Pero etong sinasabi natin dito, etong flood control anomalies, ang dami nang nagsasabi. Nandyan na nakikita na mali-malita ang mga ebidensya na inilalabas ng 18 kargadores. Pero bakit? Ito lagi natin malaking bakit malaking tanong. Bakit hindi ninyo ginawa ng investigasyon? Bagkus! Ginawan pa ninyo ng kaso ang 18 kargadores na sinasabi ninyo. Yan ang sinasabi natin. Tama naman na dapat talaga imbestigahan kahit sino pa yan. Wala tayong problema dyan. Ang problema, nagiging selective. Pagkakontra sa inyo, inuuna ninyong imbestigahan. Pero pagkapabor sa inyo, wala kayo nakikita. Bulag, pipi at bingi ang batas para sa inyo. Diyan natin makikita na talagang mayroong selective justice. Kasi kung imbestigahan ninyo, payag kami rito. Wala tayong problema dyan kasi gusto natin malaman ang katotohanan talaga. Imbestigahan ninyo lahat-lahat. Hindi pwedeng
Mag-imbestiga tayo dyan. Pagdating dito, pag ganon, wala na. Hindi nyo nadidiretsuhin. Liliko kayo. Ito yung nangyayari ngayon sa flood control anomalies. Hindi po ba mga kapatid, mga kababayan at mga kabarangay, mga boss? Anong masasabi ninyo tungkol dito sa sinabi niya? Pero ito pa, mayroon pa pala sa sinabi. Alangan naman ano ang gagawin nila ng NBI? Samantalang mayroon nang nagsasabi na mukha pa lang ito alingaw-ngaw pa lang ito, na mukhang may korupsyon na nangyari. Samantalang itong 18 kargadores, nandyan ang mga ebidensya. Hindi na sila mahirapan dyan. Bakit ayaw nila imbestigahan? Alam na ninyo, di umano, kasangkot kasi sila, kaya umiiwas sila. Maliwanag din ang sinabi niya. Dapat, kung wala kang tinatago, hindi ka dapat mag-isip na guilty ka. Hindi ka dapat mag-isip na ikaw ang pinatatamaan ng mga yan. Bakit pagka kayo, pagdating sa flood control project anomalies, wala kayo? Tikom ang mga bibig ninyo. Hindi po ba? Wala problema kagaya na sinasabi natin dito pa ulit-ulit. Mag-imbestiga kayo kahit simula pa ng panahon ng kupong-kupong. Imbestigahan ninyo. Pero dapat lahatin ninyo. Hindi yung kung sino lang yung gusto ninyong imbestigahan, yun lang ang imbestigahan ninyo. Di ba? Sabi nga nung dating chairman ng Blue Ribbon Committee, kung hanggang saan tayo dadalhin ng ebidensya, doon tayo. Ano nangyari? Kung ebidensya lang ang pag-uusapan dito, napakarami na Pero, bulag, pipi at bingi pa rin kayo pagdating sa flood control anomalies. Pero pagdating sa mga kalaban ninyo, kahit gasurot lang na isyo, nakikita ninyo. Ano ang opinion ninyo dito mga kapatid, mga kababayan at mga boss? I-comment ninyo dyan sa baba para malaman din naman ng taong bayan. Sa totoo lang, alam na ng taong bayan ito Kailangan lang natin sabihin na ganito ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Kaya tanong natin dito lagi, Pilipinas, ano na? With that, kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat, pero lang sa mga taong selective justice pamor.